gising ka na. Maligayang bati. Buntis ka at triplets pa. Ikaw ang unang kaso sa aming ospital sa loob ng 10 taon. Masaya kami para sa iyo. Ano ang numero ng telepono ng pamilya mo? Tatawagan ko ang pamilya mo. Wag naman. Wag mong tatawagan ang pamilya ko. Kapag nalaman nila, papatayin nila ako. Pakiusap, wag mong tawagan. Nanay, nandito ka ba? Ikaw, Sino ang nag-utos sa'yo? hindi kita kilala. Nasaan ang nanay ko? Yung mga matatanda sa board. Pinilit akong uminom ng kung ano. Para lang sirain ang pangalan ko. CJ, bibigyan ko sila ng gusto nila. Pakiusap, pakawalan mo ako. Nagkamali lang ako ng daan. Liu Laobao, nasiyahan ka ba sa performance ng anak ko kagabi? Biyahan pa Zia, haha. Yung napag-usapan nating pera, ipadala mo na. Haha. Ano? Hindi siya pumunta? Imposible. Nakita ko mismo kahapon na pumasok siya sa ospital. Pakiusap, wag mong ako saktan. Huwag kang mag-alala, may 3 kang babi. Hindi pa stable ang fetus. Dapat kang maging kalmado. Kausapin mo ng maayos ang pamilya mo. Kumusta ang nanay ko? Ang sakit sa puso ay kailangan ng gamot sa puso. Dapat kang magpakasal ngayon. Agad-agad lalabas sa ospital ang matanda. Uungga pala Lu Ypsilon E, yung gabing iyon. Yung babaeng kasama mo, hindi mo ba hahanapin? Wala ka bang ginagawa? Ano ang nangyari kay Lu Ypsilon E? Masama ang pakiramdam. Naghihintay sa iyo ang asawa ni Luye. Mukhang tako ka kay Lu Ypsilon EA. Hindi kita kilala. Kamusta? Ako si Meng Huan. Kaibigan ni Lu Ypsilon E. Ano ang pangalan mo? Aalis na ako. Oy. Ang reaksyon niya nang makita si Luye. Parang sobrang nervyos. Baka. Bilisan mo, hanapin mo ang taong ito. May babaeng buntis ng triplets. Oo. Nanay, mukhang masigla ka ngayon ah. 1 buwan kang hindi umuwi kung hindi ako pumunta sa ospital. Mayisip mo pa ba ako bilang iyong ina? Kung okay ka lang, uwi na muna ako sa kumpanya. Sige, umalis ka. Hayaan mo na lang akong mag-isa, mamatay sa kalungkutan sa ospital. Ano ba yan? Halos 30 taong gulang ka na. Wala ka pa ring girlfriend. May sinabi sa akin ang isang nurse, may babae raw, na 3 anak, isang bihira sa 10 taon. Kung manugang ka ulang Zia. Masaya na ako hanggang sa pagtulog. Kung gusto mo talaga ng bata, pwede tayong mag-ampon. Ay cow. Lu Ypsilon E. Matanda na si Lu Ypsilon E. Lu Ypsilon E. Magiging AMA ka na. Ayon kay kapitbahay na Zhang, pumunta ka raw sa ospital ngayon. Pumunta ako para bisitahin ang nanay ko.
Anong bisita-bisita? Basta sumunod ka lang. Hahayaan kong mabuhay siya. Pero, bakit ang dami? Ng pera sa ilalim ng unan mo? Tatay, ibalik mo ang pera ko. Para yan sa nanay ko, pambuhay. Ang kite mo naman, pinakain kita ng ilang taon. Anong problema kung kunin ko ang pera mo? Walang utang na loob. Tatay, nasa ospital pa ang nanay ko. Kinukuha mo ang pera niya. Wala siyang pambili ng gamot, mamamatay siya. Gusto mong makuha ang pera? Sige, may bisita tayong importante mamaya. Paglingkuran mo siya ng maayos. Ibibigay ko sa'yo ang pera. Pasensya na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung kaya kong protektahan kayo. Liu Laobao, tuloy po. Liu Laobao, ito ang anak ko. Wala pang 20 taong gulang, sariwa pa ang pwedeng pigain. Iyak na magkakaanak ng lalaki. 880,000 lang, pwede mo nang pakasalan ngayon. Tatay, ano nang sinasabi mo? Alagang sariwa. Li Laobao, ayan na. Ha ha ha. Naipadala na ang pera. Mahal, sumama ka na sa akin. Ayokong magpakasal. Gusto mo pang tumakbo? Sino ang magiging ama? Si matanda, 1 buwan na ang nakalipas. Si LUYE at isang babae, nagdamayan. Kakapanood lang namin sa ospital. Buntis siya. Ano? Totoo ang sinabi ni Huayan? Huwag kang magbiro. Agad sinabi ng doktor. Sabi ng doktor, manipis ang likido mo mula pagkabata. Mahirap magkaanak, di ba? Mahirap ay hindi naman impossible. Heto, 5 linggo ng buntis, 3 pa ang laman. LUYE, ang kakayahan mong magkaanak, ay talagang napakagaling. Hahaha. Yung isang bises lang sa 10 taon na 3 kambal. Ay anak kao, Ziluya. Anak, ako bea, nanaginip lang ako? Aray. Nasaan na ngayon yung babae? Susunduin ko na siya ngayon din. Papakasalin ko siya kay Liu Tingchen. Ma, sandali lang. Kung talagang buntis siya ng anak ko, pananagutan ko yung bata, bibigyan ko siya ng sustento. Tungkol naman sa kasal, pagkatapos ng gabing yon, binayaran ko na siya. Lu YE. Ito ba yung sinasabi mong bayad? Bakit nasa iyo yung card? Ay, nung umalis yung babae, hindi naman niya kinuha. Malinis at dalisay yung dalaga, sumama sa'yo. Tapos ginamit mo yung card para hamakin siya. Anak, lalaki ka, dapat panagutan mo yung ginawa mo. Panagutan Montag. Imbestigahan mo yung babaeng nangangalang Lian Lei. Gusto kong malaman lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ano nang gagawin mo? Magiging asawa mo na ako. Tapos tatanungin mo kung anong gagawin ko? Hindi ako, wag kang lalapit. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Buntis ako. Lu YE, hindi ka naman siguro nagdududa na pinadala siya ng mga matatanda sa board, di ba? Kung sila talaga, nung kinabukasan nung ginawa mo sa kanya, ipapalabas ka na sana nila sa balita. Lari uli, nalaman ko na. Yung babaeng nangangalang Lian Lei, malubha ang nanay niya at kailangan ng pera, pumunta lang siya sa ospital nung gabing yon, para hanapin ang nanay niya. Ngayon lang, ibinenta siya ng tatay niya. Sa isang mayamang probinsyano. Pakiusap, pakawalan mo ako, naligaw lang ako. Nasaan na siya ngayon? Puntahan natin sa Shenzhen. May boyfriend ako, hindi ako pwedeng pakasal sa'yo. Ano? Gumastos ako ng 880,000 para lang sa isang second hand. At may tagihawat ta? Pakawalan mo ako, ibabalik ng tatay ko yung pera.
Bitawan mo ako. Ikaf. Niloko Montag ako tapos tatakbo ka? Kung ibang tao to. Pinatay ka o na yon. Pero ang ganda-ganda mo kasi. Basta tanggalin mo lang yung sanggol sa tiyan mo. Pwede ka pa rin maging babae ko. Ayoko. Buntis ka na nga sa iba. Nagpapakasanto ka pa? Ngayon lang kita papazarapin, tapos ipapalakla ka o rin yan. Tipid par essay abortion fee. Ahahaha. Sinong gumagambala sa akin? Lu-Y-E. Siya. Tulungan mo ako. Tumahimik ka. Dapat ka bang kausapin ni Luye? Ikaw karapat-dapat. Wag ka matako. SHO Nainay. Sinusundo ka na ni Lu-Y-E. SHO Nainay. Putang ina, tu. Ano naging SHO Nainay ng Giluya, tu? May anak pa yan sa tiyan. Sinong sinasabi mong sanggol? Luye, dapat mamatay ako. Na, dapat mamatay ka. Dalhin na yan. Luye, kapapakin. Lu-Y-E. Huwag kang matakot. Ligtas ka na. SA Hospital. Ayoko. SHO Nainay, gising ka na. Hindi ako din na inay. Ano nang gusto mong gawin? Gusto mo bang ipa-abort ko to? Hindi ako maniningil dahil sa bata. Sinong nagsabing ipapalaglag ko to? Ikaw na yon, bayani ing LUJIA. Dala mo ang anak ni Luye, kaya't iginagalang ka. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamakapangyarihan sa Jingxiao. Ang SHO Nainay ang Giluya. Tanggapin mo tong kayamanan. Hindi ko pwedeng panatilihin to. Ni sarili ko nga, hindi ko maalagaan. Paano ko sila bibigyan ng tahanan? Ako ang ama, pananagutan ko kayong dalawa. Simula ngayon. Sama ka sa akin sa baril. SHO Nainay, Siege. Mula ngayon, siya na ang reyna dito. Alamin niyo yan. Ano ang dapat gawin? Oo. Hayaan muna si Tenle na ihatid ka sa iyong kwarto para makapagpahinga. SHO Nainay, tuloy po. CJ. Si Tenle ay bata pa, pakiusap lang. Luye, huwag kang mag-alala. Inutos na ng matandang ginang. Alagaan ko ng mabuti si SAA Nainay. Ito ay, Kontrata na kakagawa lang ng abogado, tingnan mo. ₱50,000,000. At isang villa. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari noong isang buwan. Nabiktima ako ng panlilinlang ng iba at nasuway ang iyong kagustuhan. Kasalanan ko ito. Pwede mong tignan ang kasunduang ito kung mayroon kang hindi gusto. Pwede mong sabihin, Hindi rin naman lahat ay kasalanan mo. Noong araw na iyon, gusto akong ipagbili ng aking ama. Hindi ko inakalang sa pagkakataon makikilala kita. Ngunit ito ay napakalaki, hindi ko ito matatanggap. kung hindi dahil sa iyo, ang May Lari Group ay magkakaroon ng malaking krisis sa publisidad. At dahil sa aking kalusugan, mahirap para sa akin na magkaanak. Kaya ang sanggol sa iyong sinapupunan ay napakahalaga para sa akin. Kapag ipinanganak na ang bata, pwede kang pumili na manatili sa Darihe. O Malis, ikaw ang bahala.
SHAO Nainay. Ito ang mga gamit na inihanda para sa iyo. Ito, Tingnan mo kung may kulang pa. Dired Isihe, wala akong kulang. SAA Nainay, huwag kang masyadong mag-alala. Ito ay inutos ni LUYE na ihanda para sa iyo. Salamat, Jiggy Say. Maari na kayong umalis. SAA Nainay, sa hinaharap kung mayroon kang kailangan, diretso mo na lang akong hanapin. Bihira lang mag-uwi si LUYE ng tao, tapos magkahiwalay pa ng kwarto. Paano na lang ito? Ito ay... Parang hindi ito bagay sa akin. Mas gusto ko pa rin ang sarili kong damit. Inihanda na ni LUYE ang lahat. Pero ang kwarto ni SHAO Nainay ay pansamantalang inihanda, baka hindi komportable. Katulad ng sa inyo. Gawin natin ayon sa pamantayan ko, ipaayos muli ito. Siege. Nasaan ang manugang ko? Gusto ko siyang makita. Nanay, medyo natakot siya. Pahinga muna siya. Naku, kawawa talaga ang batang ito. Napunta sa isang lasenggo. Ibebenta pa siya sa isang salot. Buti na lang dumating ka agad. Uun ka pala, dahil nasa luya na siya. Ikaw, bilisan mo na ang mga importanteng bagay. Importanteng bagay. Nagdadalang tao na siya, hindi mo ba siya bibigyan ng pangalan? Bukas na kumuha ng marriage license. Nanay, hindi pa siya pwedeng magpakasal ngayon. Huwag mag-alala, matandang babae. Kailangan pa ng 3 buwan bago makapag-asawa ang SAA Nainay para umabot sa edad ng pag-asawa. Naku, ang bata pa talaga. Kailangan pang tiisin ang hirap ng pagbubuntis. Bakan ka. Sismisan pa siya sa likod. Hindi natin siya pababayaan. Lamong Lady Master SHAO Nainay Giesinger. Dalhin mo ako sa kanya. Babae, huwag kang takot. Ako ang ina ni Ting Chen. Dito na ang tahanan mo. Halika, umupo ka. Nanay, kakagising lang niya. Mahinang babae, huwag mag-alala, Ting Chen. Naghanap na ng pinakamagaling na doktor para sa nanay mo. Huwag mong isipin ang gastos. Hikaf, magpahinga ka lang. Salamat, Jiggy Say. Lu YLPA rin? Nagdadalang tao ka na sa kanya. Ting Chen. Ah, Naku, ako kasi, masyadong excited. Magkasundo kayo, at ako'y masaya na. Ano ba yan? Wala bang bagong damit para kay SAA Nainay? Paumanhin, Lu YLE, ako'y nakamali. Palitan ang lahat ng ito. Ipalit lahat. hindi na kailangang mag-abala. Hindi ito abala. Matandang babae, mabuti SAA Nainay. Matandang Bobby, mabuti SHAO Nainay. Narito ang lahat ng bagong estilo ngayong season. Ang lumang babae ay hindi kailangang bumili sa akin ng damit. Dinala ko sapat para sa aking sarili. Tingnan mo muna kung may gusto ka. Kung wala, papalitan natin ng iba. SHAO Nainay, gusto Montag ba ito? Huwag kang kabahan. Piliin mo ang gusto mo. Tingnan mo ito. Gusto mo ba? Ang damit. Kailangan subukan para malaman. Tara na. Maganda, itago natin. SAA Nainay, subukan mo itong isa. Maganda rin itong set, itago natin. SAA Nainay, subukan mo ulit itong set. Maganda ito, maganda rin ito, itago natin.
SAA Nainay, subukan mo itong set. Halika, tingnan ko ng mabuti. Magaling talaga ang paningin ng anak ko. Itago lahat ito. Ay, deliver SA kwarto ni SHO Nainay. Opo. Anak, halika, umupo ka. Lola, salamat po. Ay, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Ang tagal na hindi ako nakapiling ni Ting Chen sa pagpili ng damit. Ang tagal na. Ay, nang mag-adulto si Ting Chen, lumipat na siya ng tirahan. Matagal nang independente ang batang yon. Alam ka nga pala. Sanay ka na ba sa villa? May trabaho pa ako sa kumpanya, aalis na muna ako. Anak, huwag mong isipin na tahimik lang si Ting Chen, pero nakikita ko, iba ang trato niya sa'yo kumpara sa iba. Halika. Ito yung binigay sa akin ng lola ni Ting Chen. Noong ako'y pumasok sa LUJIA, ngayon ipapasa ko na ito sa'yo. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Lola, Anak, asawa ka na ng anak ko sa LUJIA. Wala nang mas mahalaga kaysa sa'yo. Tanggapin mo na. Card ni LU Ting Chen. Gamitin mo ng libre. lalo ko tong hindi pwedeng tanggapin, Lola. Swerte ng batang yon na nakilala ka. Wala naman siyang may pagmamalaki kundi pera. Presidente Lu. Ano po ang kailangan ninyo? Ilang taon ka na sa Lay Corp? 20 taon na po. Yezong, hindi ba dapat mag-retire ka na? Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ka po maintindihan. Pagtanggap ng suhol, pagbibigay ng pabor. At yung inumin sa stockholders meeting noong isang buwan. Alam mo na lahat. Naglakas loob kang magloko sa harap ni LUYE. Gusto mo bang mamatay? Presidente Lu YE, nakamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Naloko po ako noon. May pamilya po akong binubuhay. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Naloko lang po ako sandali. Iyan matagal ka nang naglalagay ng mga tao sa grupo, hindi mo alam. Akala mo ba ang Lu Corporation ay magpapalit ng apelyido sa GAO? Ano ang ginagawa mo? Bitawan Montag si Lu Tingchen. Magaling ka talaga sa negosyo. Sayang lang. Walang anak ang kapalaan mo, kahit hindi ako magbigay ng pabor. Ang Lu Corporation mo ay walang magmamana. Sa huli ay mapapalitan din ng apelyido. Kung walang magmamana ang Lu Corporation, hindi ko alam, pero ikaw. Sisiguraduhin kong mapupunta ka sa bilangguan habang buhay. Dalhin siya. Bitawan. Ang pagpapalit ng apelyido ng Lu Corporation, ang ganda ng pangarap niya. Hindi ba niya alam na si Luye ay may 3 anak ngayon? Luye, sa tingin ko, dapat na lang nating i-announce. Ang balita na buntis ang maliit na asawa, para malaman agad ng mga matatandang iyon. Ano ang tawag mo sa kanya? Xiao Nainay, Sage, gawin niyo na ang trabaho niyo. Opo. Xiao Nainay, huwag kang matakot. Sanay na sila. She Nainay, ako na. Ay, Xiao Nainay, magpahinga muna kayo. Ako na ang maghuhugas. Magpahinga kayo. She Nainay, okay ka lang? Ako na. Nasa laundry room SI She Nainay. Ayaw niyang lumapit kami sa kanya.
Ano ang ginagawa mo dito? Okay ka lang. Namamanhid ang paa ko. Ayaw nilang gumawa ako ng kahit ano. Naghihintay lang ako matuyo ang mga damit. Dahil lang dito, kaya matagal ka rito. Tutulungan kita. Huwag. Uwi na ako sa kwarto. Ano ito? Tuloy po. Nanay, ito ang ointment na ipinadala ni Luye. Sabi niya, may sugat ka sa kamay, ito ang gamot. Maganda ito para sa sugat. Ito ba ay espesyal niyang binili para sa akin? Hindi pa natin nakita si Luye na ganito kaalaga sa iba. Nanay. Uminom ka ng gatas at magpahinga ng maaga. Louie, nandyan ka ba? Louie. Louie, nandyan ka ba? Hinahanap mo ako. Ako gusto ko lang sabihin sa iyo ang salamat. Ang dami mo nang binigay sa akin. Nagpadala ka pa ng ointment. Kaya ako, Huwag ka nang magsuot ng pajama ng basta-basta. Tulad mo, hindi magsuot ng damit. Sumama ka sa akin. Nasaktan kita. Hindi kahihiyan ang matakot sa sakit. Huwag kang maging walang inat sa harap ng ibang kasarian. Hindi kasing bait ng iniisip mo ang ibang tao. Kasama ka ba sa ibang tao? Pagkatapos ng ilang araw na paglalagay, gagaling ang sugat. Tandaan, 3 beses sa isang araw. Magpahinga ka ng maaga. Lu YE, Wala Ka Beng Puso? Anong oras na? May meeting ka PA online. Progress ng proyekto. Buntis ang maliit na hipag mo, hindi dahil wala kang nightlife. Ginaganti mo ang tropa. Sige, pag-usapan natin ang proyekto. Alam mong nakakapit ang anak mo sa malaking tao. Tapos inuldet Montag PA ako. Suntukin Montag ako ng malakas. Umalis ka. Tumayo ka. Ang 880,000 na dowry, kasama ang interes, bigyan mo ako ng 2 milyon. Fair naman yun, Liu Laobao. Mas malala ka pa sa loan shark. Kinuha mo lang yung pera sa 2 araw, fair. Pero wala akong pera ngayon, wala. Huwag kang mag-alala, sa loob ng 1 buwan, babayaran ko. Alis na tayo. Ang tinatawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Nagtatago ka, BNYU, ang kulit mo. Huwag mong ipahuli sa akin.
Actually, SHO99. Kahit may age gap kailu yne. Pareho naman kayo ng hilig. Noon. Dito madalas mag-jogging si LUY. Noon. Oo. Pero naging abala sa trabaho si LUY. Kaya bihira na siyang pumunta. Ay, umihip ang hangin. SHO99, hindi ka muna dito. Kukunin ko sa kotse ang jacket mo. Salamat. Anak, hindi mo nakilala ang sarili mong ama. Tatay, ano ang kailangan mo? Zino, yung kausap mo kanina? Mukhang mayaman ang suot niya, itong tatlong anak mo. May nakilala ka bang mayaman? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kaya pala may pera ka para ilipat ang nanay mo sa ospital. Nakipagrelasyon ka pala sa mayaman. Ano ba talaga ang gusto mo? Muntik na akong mamatay, ayaw mong magpakasal. Bigyan mo ako ng 5 milyon. Nababaliw ka ba? Saan ako kukuha ng 5 milyon? Ang laki ng perang iyan. Huwag mong kalimutan na apelyido mo ay Wen, obligasyon mong alagaan ako. Wala akong pera. Kung wala kang pera, meron ba ang taong nasa likod mo? Huwag mong isipin na dahil nailipat mo ang nanay mo, wala na akong paraan para pilitin ka. Sasabihin ko sa iyo, hahanapin ko ang nanay mo sa buong Jingxiao. Ang nanay mo, buhay man o patay, akin pa rin. Gusto mo lang ng pera, di ba? Pwede kitang bigyan. May isang kondisyon ako. Wala ka man loob magulo sa akin. Gusto mo ba ng pera o hindi? Huwag mo na akong guluhin pagkatapos nito. Sige, papayag ako. Bigyan mo ako ng pera. May 5,000 sa card na ito. Ang natitira, ipapadala ko ng paunti-unti. Niluluko mo ako? Suntukin mo ako kung kaya mo. Kung susuntukin mo ako sa harap ng maraming tao, wala kang makukuhang kahit piso. Putang ina mong anak ka. Alam ko ang mga galaw mo, huwag kang maglaro. SHO99. SHO99, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo, anak? Ay, bilisan ninyo. Morning sickness siguro ito. Ay, LNYI, alagaan mo siya ng mabuti. Ito ay para kay Boss Lou, umaasa kami sa iyo sa hinahara. Sana ay tulungan mo kami, ako na ang inom, ikaw bahala. Kami rin ay nag-alay kay Boss Lou. Tara, kay Boss Lou. May nangyari kay Ting Chen, umuwi ka agad. Tapos na. Malala ang morning sickness ng bata, buong araw siyang nahihilo. Namumutla ang mukha niya, kawawa naman. Ay, ano ba ang dapat gawin? Huwag muna kayong mag-alala, ako na ang bahala. Kumusta na? Gusto mo ba ng tubig? Bilis. Ana, okay ka lang ba? LUY, may ipagudos pa BAKO? Ano ang mga pagkain na angkop para sa buntis? Sige, mga pampagana at dessert. Ipak mo lahat, dadalhin ko. Si. Paumanhin sa inyong lahat, may iba pa akong gagawin. Hindi ako makapaniwala, si LUYE nagpapak ng dessert? Hindi mo ba narinig na bontis? Baka may babae na si LUYE, ang dating walang asawa? Hindi, ang dating hindi interesado sa babae, ang pinakamakapangyarihan sa Jingxiao. Nagbago na rin pala, anong klaseng babae, kaya ang nakakuha ng atensyon niya? Ang puso ni LUYE, talagang nakakapagtataka, di ba? Ay, ang batang ito, hindi pa rin bumabalik. Ay, sa wakas bumalik ka rin.
Hindi ba may dinner siya? Bakit ang aga niyang bumalik? Okay ka lang? Sabi ni Mama, hindi ka kumain ngayong gabi. May dala akong pagkain, subukan mo. CJ. Ang dami. Hindi ba masyadong marami? Hindi rin ako kumain ngayong gabi, samahan mo ako. Hindi pa ako nakakain ng dessert na ganito kasarap. Paano niya ito nagawa sa loob ng maraming taon? Masakit na naman. Sa loob ng maraming taon. Wala pang taong nagpakita ng ganitong kabait sa akin. Salamat, Jiggy Say. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ay, Say. Tara, kain pa ng isa. Subukan mo. Busog na ako. Ayaw mo ba ng mango? Noong bata ako, nagkakaroon ako ng rashes kapag kumakain ng mango. Kaya hindi na ako masyadong kumakain. Lanan. Kung ayaw mong magpakasal, bigyan mo ako ng 5 milyon. Ano yun? Mga nuisance call. Mga prutas. Palitan ng mango, allergic siya. Siege. Ong sweet nilu yl kai sho nai. Ang cute ng batang ito. Ano ang nangyari sa bata? Lola, gusto kong magtrabaho. Nasaan ang pera na hinihingi ko? Lola, gusto kong magtrabaho. Trabaho. Sie Lutingchen. Matutumba na ba ang LU Group para ipapasok ang isang buntis para magtrabaho? Hindi ba kayota? Lola, walang kinalaman dito si Dikithi. Desisyon ko ito. Napakabait sa akin ng BVA. Hindi ko na sila dapat abalahin pa. Gusto ko lang may magawa ako. Wala silang pinapagawa sa akin. Naghihintay lang ako matuyo ang damit. Anak, may problema ka ba? Bakit bigla kang gustong magtrabaho? LU Tingchen, ikaw ang magsabi. Pwede kang magtrabaho. Pero may kondisyon ako. Pwede kang magtrabaho, pero may kondisyon ako. LU Tingchen, ikaw. Magtrabaho ka sa right group. Oo nga. Bakit ko hindi naisip, anak, kung gusto mo talagang magtrabaho? Pumunta ka sa kumpanya natin. Hayaan mo taxi Lutingchen. Mag-arrange na magaan na trabaho para malagaan ka niya. Ano sa tingin mo? Anak, alam ko ang galaw mo. Huwag kang magloko. Lola, sobrang bait niyo na sa akin. Gusto ko lang gawin ang mga kaya ko. Pero mahina ka, baka sakali. Sige, gawin natin ang gusto mo. Algi say. May trabaho na ako, natanggap ako. Ang saya mo.
Salamat sa pagpapaalis sa akin maghanap ng trabaho. Malaya ka, hindi dahil buntis ka ng anak ko. Ay huhusgahan ko ang desisyon mo. Mahal ang mga cufflink ni DGC. Hindi ko alam kung magugustuhan niya itong mura. Hinanap mo ako. Ano nang nangyari sa iyo? Ang lakas ng amoy ng alak, ilan ba ang nainom niya? Lasing ka, tulungan kitang pumasok. Ano nang kailangan mo? Ako. Kukuha muna ako ng tubig para sa iyo. Lasing ka. Ting Chen, anong nangyari kagabi? Ang dami mong nainom. Inalagaan ka niya buong gabi. Nasaan siya? Pumasok sa trabaho, maaga pa lang umalis na. Lalabas ako sandali. Ingat ka. Wala ka pang 20. Oo. Anong universidad pinasukan mo? 20. Edad para mag-aral sa kolehiyo, nagtatrabaho na siya. Malamang hindi nakapagkolehiyo. Sa aming kumpanya, bachelor's degree ang minimum requirement. Paano ka nakapasok? Anong posisyon ang inaplayan mo? Hindi ko rin masyadong alam. Ano NG ingay yan? Good morning, per director. General Manager, ito si Vinyu. Bigyan mo ng espesyal na atensyon. Isang bata na hindi man lang nakapagkolehiyo. Hindi natin alam kung kaninong opisyal siya. Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Basta bigyan mo ng pansin. Ikaf si Venue? Simula ngayon, siya na ang bagong kasama natin. Tulungan natin siya sa trabaho. Sige. Samahan mo siya mag-process ng employment. Opo, Director. Tara Wenyu.
Mali ang naipadala. Parang lumang modelo itong cufflinks. Hindi ako nagkakamali, ganito pala kapag nagbibigay si LUYE. Klase ang cufflinks ni Lu YE. Tingchen, libre KBA mamayang gabi? Venue, isang hand brewed coffee please. CJ, pakuha rin ako ng juice. Fruit platter naman ako. Okay. Salamat. Boss Lu, bakit hindi ka nagpaalam na dating ka? May trabaho akong I-report. Tuloy po. Good morning, Boss Lu. Nagulat ka ba sa akin? Bakit nandito ka? Dumating ako para sa collaboration. Ang coincidence naman. Nga pala. Yung regalo mo. Nagustuhan ko. Okay lang kung nagustuhan mo. Tara lunch tayo mamaya. Hindi na, first day ko pa lang ngayon. Dapat kasama kong mga katrabaho ko. Parang may halong pag-ayaw ang tono ng boses mo. Wala naman. Nga pala, lasing ako kagabi. Wala akong nagawa sa'yo, di ba? Lasing ako kagabi, wala ba akong nagawa sa'yo? Wala. Mauna na ako sa trabaho. Tingchen, sabi ni Boss Sang na andito ka. Ayoko nga maniwala sabay tayong lunch mamaya. Hindi na, may gagawin pa ako. Tingchen. Tingchen, alam kong hindi ka madaling magpahayag ng nararamdaman. Hindi ako susuko. Ipakikita ko sa'yo kung gaano ako kahusay. Presidente LU, yung binigay mong assignment sa batang, yon na si Linyu, maganda ang performance. Hindi ko alam na siya pala ang. Pasensya na po sa abala. Hindi na, sa company cafeteria na lang ako kakain. Pazok. Tingchen. Nag-order ako nung madalas mong kainin. Hindi na, sa cafeteria na lang ako kakain. Scoop. Mamayang tanghali, kakain sa cafeteria ang presidente ng kumpanya natin. Hindi nga? Yung top executive NG Ying Ju yun ang numero 1. Nagpakababa pa para kumain sa cafeteria. Naman, parang di pa nakakita ng presidente. Mukhang may alam si XINJIE Masasabi ko lang, ang dahilan kung bakit biglang kakain ang presidente sa cafeteria natin ay dahil sa isang babae. Babae. Balita ka si Ju Tsongyan. Childhood friend ng presidente. Para kay Ju Tsongyan talaga, tu. Kaya siya kakain sa cafeteria. Yihi, makakalapit na rin ako sa presidente. Okay lang ba make up ka o? Ano ba? Di naman tayo. Cinderella na pwedeng ifal ang presidente. Ang kwento ng Cinderella at Prinsap, sa fairy tale lang yan. Gusto ko mag-iwan ng magandang impression sa presidente. Baka sakaling mapansin niya ako at ma-promote. 1U. Malapit na dumating ang presidente. Nakaupo ka pa diyan? Lumipat ka na diyan. Ano ba? Nakatulala ka pa? Bilis. Sinadya mo bang umupo diyan para mapansin ka ng presidente? Presidente Lu, Boss Sang, Ju Tsongyan. Handa na ang lunch, Presidente Lu. Ayon sa gusto mong lasa, ang mga pagkain. Sana magustuhan Montag.
Ngayon ko lang nakita si Presidente Liu na ganito ka-attentive sa isang babae. Mukhang si Presidente Zhu Zongyan. Sadyang umupo sa tapat ni Lian Wayu. Yung batang si Venyu, mukhang simple lang. Pero ang galing palang mang-akit ng lalaki. Bihira lang pumunta sa kumpanya ang presidente para kumain. Pero siya pa ang nagpabida. Zhu Zongyan, kailangan nating mag-ingat. Kain tayo. Hindi ba naparito ka para pag-usapan ng partnership? Bakit dito ka kumain? Kung hindi mo ako sasamahang kumain sa labas, sasamahan kitang kumain sa cafeteria. Pwede ba yon? Venyu, kilala Montag ba si Presidente Lu? Imposible. Kung hindi mo siya kilala. Bakit niya sinadyang umupo sa tapat mo at kasama kang kumain? Oo nga. Siguro. Gusto lang ni Presidente Digi ang pwestong yun. Ako, magpiprint muna ako ng mga dokumento. Hala, bata pa pero maraming alam. Para sa akin. Sinadya niyang akitin ang presidente. XINJIE, para sa'yo ba si presidente? Ay pumunta sa cafeteria dahil sa isang babae. Hindi kaya dahil kay Venyu? Siyempre hindi siya. Hindi niya kaya. Halos ang loob ni Lian Wayu. Napakialaman ang lalaki ni Zhe Yuzongyan. Kung matutulungan ka Uzi Zuzongyan. Naalisin ang tinik na ito. Hindi ba't madali na lang ang pagiging team leader ko? XINJIE, parang hindi maganda ang ginagawa natin. Oo nga, Venyu. Kasama natin siya sa trabaho. Paano kung malaman ng mga boss? Sinasabi ko sa inyo, palagi niyo siyang inutusan. Kung hindi natin siya palisin sa Zhongqian, paano kung magkatotoo? Ang relasyon niya sa presidente. Ano kaya ang gagawin niya sa inyo? Mga tanga. Lian Wayu, linisin mo ang mga lugar na ito. Pati ang CR ng opisina ng director, linisin mo. Hindi ba't may dedicated na janitor ang kumpanya? Ay, nag-leave ang janitor. Abala kami sa trabaho ngayon, kaya sa mga susunod na araw, ikaw na ang maglilinis. Wala kang reklamo no? Baguhan ka lang, dapat marami kang matutunan. Sa iba't ibang trabaho. Ganyan din kami noon. Oo nga. CJ, Nga pala, may importanteng bisita bukas. Siguraduhing malinis ang lahat. CJ SLI. Venyu, linisin Montag rin diyan. Hindi malinis ang paglilinis. Ay naku, pasensya na, okay ka lang. Oo, kailang ako, pero ito. Ano NG ginagawa ninyo? Sinong gumawa nito? Si Lee Zongjian, kanina ko lang. Si Lian Wayu ang naglinis at natanggal. Ay naku, bakit ka ganyan magtrabaho? Ang kalat mo. Alam mo, tagpia, itong halaman. Ay, matagal na niyang inalagaan. Ay naku, talaga naman. Si Lee Zongjian, kanina ko lang nililinis. Hindi ko sinasadyang natanggal. Magkano ba itong halaman? Bibilhan kita ng bago. Hindi mo kayang bayaran. Alam mo ba, itong halaman ay kay Lu. Mahalaga ito sa akin. Mukhang gusto mo ito, ang ingat mo. Pumunta ka rito para mag-report ng trabaho. Simula ngayon, hindi ka na pinapayagan sa opisina ko. Lumabas ka. Tawagin ang tagalinis, ay director, nag-leave ang tagalinis. Pinapalitan ko muna si Lian Wayu bilang tagalinis. Bakit hindi ka o alam? Director, si Venyu na, nanliligaw sa presidente. At sinadya pa niyang ipahiya ka habang kumakain. Hindi ko na matiis, gusto ko lang bigyan ng leksyon ang batang to. Director, masyado kang mabait. Ang ganitong klaseng tao, hindi dapat pinapayagan sa Zhongqian. Ano sa palagay Montag, Zhu Zongyan? Hindi ikaw ang masusunod. Kung kinikilala siya ng kumpanya,
Maaari siyang manatili. Paano kung siya mismo ang mag-resign? Anong ginagawa mo? May pinag-usapan ako sa labas. Pagkatapos, pupuntahan kita. Aswan ay. HMP. Aswan ay. Anong ginagawa mo? Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Pakilinisan mo ulit. IOMO? Kung ayaw mo, mag-resign ka na lang. Huwag mong isipin na sa ganda mo lang asa para umangat. Hindi ganoon kadali ang trabaho, lalo na sa Zhongqian. Hindi namin papayagan ang ganitong klaseng tao. Ay naku venue, bata KPA. Wala ka pang 20, marami pang oportunidad sa labas. Para sa'yo, bakit ka pa nagstay sa Zhongqian? Gusto mo bang sabihin ko sa AR ng maaga? Hindi na, Aswan ay. Gagawin ko ang lahat para magampanan ang aking trabaho. Sige, ayaw mo ng simpleng paraan, gusto mo na mas mahirap. Tingnan natin. Hanggang kailan ka patatagal? One you. Yung proposal na binigay ko sa'yo, ibigay mo sa akin ngayon. Kyle hanggang bukas. Si Ri Zhongjian, yung proposal na iyon. Hindi ba Thursday pa kailangan? Sinasabi Montag peng mali ako? Gagawin ko to ngayong gabi. Lu, ganito ang kalagayan ng proyekto ngayon. Ah, si Jay. Umuwi na. Bukas na lang pag-usapan ng proyekto. May trabaho pa akong kailangan tapusin. Umuwi ka muna. Bakit ka nandito? Tapos na ang trabaho, bakit hindi ka umuwi? Kailangang mag-overtime, gagawa ng proposal para bukas. Hindi yan dahilan para mag-overtime. Umuwi na tayo. Hindi pwede. E di samahan kita. Kumain ka muna. Pero, Walang pero-pero. Tutulungan kita. Kung magpapahaba pa tayo, baka umabot pa tayo ng umaga. tapos na. Pwede na ba tayong umuwi? Meeting na. Venue, Nesen ang proposal emaw.
Ano 2? Hindi ko alam. 1U. Ito ay kailangang ibigay agad sa presidente. Kung wala kang maibigay, kaya mo bang panagutan to? Kahit sinong may sense, hindi gagawa ng ganitong pagkakamali. Lian Yu, kung ganito lang ang kakayahan mo. Nandito ka lang ba para humanap ng sugar daddy? Venue, Gastong biglang yumaman. Pero hindi mo tinitignan ang sarili mo. Malapit nang dumating ang presidente. Paano namin ito ipapasa? Mali talaga ako. Lian Yu, harap-harapan na ang katotohanan. Gusto mo pang magdahilan? Isang proposal lang ito. Paano pa sa mga susunod na pagkakamali mo? Hindi naman pwedeng dahil sa'yo. Kaming lahat ang magdudusa. Ziyu Zongjian, hindi namin kailangan ng ganitong tao sa departamento. Sa kanyang edukasyon, wala siyang karapatang matanggap sa Zhongjian. Tama na, Lian Yu, ang pagkakamali mo sa trabaho ay totoo. Kung kulang ang iyong kakayahan. ADE. ADE ano? Boss Zhang. Pinagawa ko kay Lian Yu ang aming project plan. Hindi lang niya ginawa, sinira pa niya ang mga file. Naantala ang aming proyekto. Wala, ginawa ko talaga. Sa harap ni Boss Zhang, nagsisinungaling ka pa. Hindi siya nagsisinungaling. Ting Chen, paano mo nalaman na hindi siya nagsisinungaling? Kagabi, kasama ko siyang gumawa. Matatanggap mo ulit sa iyong email. Pasensya, hindi ko napansin. Boss Zhang, ang sisi ng Zhongqian ay hindi basta-bastang masisira, di ba? Investigahan agad ang CCTV. Tingnan ang workstation ni Lian Yu. Kung may mga kahina-hinalang dumaan, ang sira ng file ay maliit lang. Kung may commercial SEY na pumasok sa kumpanya, ang pinsala sa interes ng grupo ang pinakamalala. Yu. Si Ri Zongjian, Anong paraan ang ginamit mo para laging ipagtanggol ka ni Boss Lu? Paulit-ulit na lang. wala akong ginawa. Payo ko sa iyo, alamin mo ang iyong lugar. Isang mahirap na taga-probinsya. Hindi ka karapat dapat na magkaroon ng anumang ugnayan kay Boss Lu. Director, nalaman ko na kung bakit. Laging ipinagtatanggol ng presidente si Lian Yu. Director, tingnan Montag. Hindi ito possible. Talagang quote sa ni Ting Chen. Sa tingin ko, may kakaiba sa pagitan ng presidente at ni Lian Yu. Tiyak na may kalokohan. Lian Yu, ipapalam ko sa iyo. Walang babaeng makakaagaw kay Ting Chen sa akin. Teka, itigil muna ninyo ang inyong trabaho. May bagong kasama tayo, baka hindi niya alam ang mga patakaran. Xian Jie, sabihin mo ang proseso ng kumpanya. Zhu Zongyan. Ang sinumang pumasok sa kumpanya na hindi nagpahayag ng pagbubuntis. Kapag nalaman ng kumpanya, agad na tatanggalin. Venue, may sasabihin KBA. Venue, may sasabihin KBA. Ako, Venue, nasa pantry ako. At nakita kitang ilang bises na nagsusuka. Ano ba yan? Naalala ko rin na nasusuka si Lian Yu. Narinig ko rin, pero bata pa siya. Baka may sakit lang. Buntis ngayon ang hipag ko. Pareho ang itsura ni Lian Yu sa kanya. Baka buntis siya. Venue, tingnan Montag, curious sila SAO. Bakit hindi mo sila bigyan ng paliwanag? Sir Lu, tingnan ninyo ang feasibility ng project. Ituloy ang pag-follow up sa project. Sir Lu, ano po ito? Maganda ang cafeteria ng Zhongqian, kain tayo.
Ang weird, ano ba nangyayari kay Sir Liu lately? Araw-araw pumupunta sa Zhongtian. Ixinyoti, ang bata PA ni Venue. Hindi siguro buntis. Nalimutan Montag PA? May luxury car na naghatid sundo sa kanya. Baka nagpabuntis para umangat. Pwede rin naman. Kung buntis, malalaman sa blood test. Venue, kaya mo bang magpa-blood test? Lian Yu, malaking kasalanan ang magtago ng pagbubuntis sa pagpasok. Uun ka, hindi ka man lang makapagsalita. Baka may tinatago ka? Tama na, Venue. Huwag mong isipin na wala akong magagawa dahil tahimik ka. Hindi ako magiging helpless. Tingnan ninyo kung ano ito sa kamay ko. Ito ay folic acid para sa mga buntis. Iniinom ito ng hipag ko. Bata pa lang, buntis na. Nagtago pa ng pagbubuntis sa pagpasok. Ang daming palusot. XINJIE, hindi pwedeng palampasin ito. Sir Ziyu, binigyan mo na siya ng isang pagkakataon. Siya ang hindi nagpahalaga. Hindi mo na kailangang bigyan siya ng mukha. Venue, ano PA ang mazazabi Montag? Itinago mo ang pagbubuntis mo para lang mandaya? Bakit hindi ba pwedeng magtrabaho? Kung buntis, Venue, dahil nilabag mo ang company policy. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung alisin ka. Ipalam sa AR, tanggalin agad si Lian Yu. si Lee Zongjian. Hindi ko alam na may ganitong policy ang company. Hindi ko sinasadya itago ang pagbubuntis ko. Tumigil ka. Hindi ka pa rin nagdadahilan? Isang dalagita na 20 anyos, walang muwang. Gusto mong umangat sa buhay gamit ang katawan? Para lang maging alaga? Pwede naman. Hahaha. Tama na. Venue, mag-resign ka ng gayon din. Narinig mo ba? Umalis ka na. Kung makakaabala ka sa trabaho namin, maniniwala ka ba na maghahanap ako ng tao? Para itapon ka. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob? Boss Lu, bakit ka nandito? Kanino kayo nagpaalis kanina? Si Wenyu, itinago niya ang pagbubuntis niya. Para lukuhin ang maternity benefits. Papalayasin ko na siya ngayon. Alam ko ang pagbubuntis niya. Nang pumasok siya sa kumpanya, ako mismo ang nag-approve. Zhu Zongjian, may problema ka. Pero, Sumama ka sa akin. Wenyu, Ikaw ang may-ari dito. Pasensya na, ayokong mapunta ka sa ibang kumpanya. Hindi ako mapapanatag. Pero ayoko ring labagin ang kagustuhan mo. Kaya, kung galit ka, pwede mong sakin ibuhos ang galit mo. Galit ka pa ba sa akin? Pasensya na. Nadagdagan pa ang problema mo dahil sa akin. Kung hindi ako pupunta ngayon, ano ang balak mong gawin? Pero nandito ka naman ngayon, di ba? Sabi nila, ginagamit mo ang charms mo para lokohin ako. Mga chismis lang yan. Hindi rin naman sila lubos na mali. May gagawin pa ako mamayang hapon. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Huwag na. Director, ano ba talaga ang meron kay Venue? Para pati ang presidente ay isinantabi ang patakaran ng kumpanya para protektahan siya. Naalala ko noong nakita ko si Wenyu na sumakay sa kotse ng presidente. Baka naman talagang itataguyod siya ng presidente. Director.
Boss Sang. Gusto kang makausap ng presidente. Tara na. Ano bang nangyayari, Boss Sang? Hoy, Boss Sang. Presidente, ano po ang kailangan ninyo? Boss Lu, ano ito? Ako na ang maglilinis. Ako na. Tanggal ka na. Tanggal? Boss Lu, bakit ninyo po ako tatanggalin? Na-check na namin ang CCTV. Ikaw ang gumalaw sa proposal sa computer ni Wenyu. At ipinadala mo pa siya bilang janitor nang walang pahintulo. Sinasadya siyang pilitin na mag-resign. Ako, nagkamali ako. Magsusuri na ako kay Boy TVNU. Presidente, hirap na hirap ako makapasok sa Zongchang Group. Basta wag mo lang ako tanggalin. Gagawin ko kahit ano. President. CJ, hindi ba't lahat ng janitor ay nag-leave? Kung ganon, ikaw na ang bahala sa lahat ng paglilinis sa kumpanya. Ito, ako. Boss Lu. Boss Lu, Boss Lu, Boss Lu. Si Lee Zongjan. May presidente kang backup. Ang yabang mo, no? Ngayon dinadala mo pa ang presidente para ipahiya ako sa harap ng lahat. Wala akong ginawa. Kung hindi mo kaya ang trabaho, huwag ka nang magtrabaho sa kahit ano. Kamusta? LUYE, naayos na ang lahat sa Nancheng. Medyo hindi maganda ang takbo ng trabaho. May biglang nagbago, hindi tayo uwi ngayon, samahan mo akong mag-business trip. Bakit parang hindi ka masaya? Nalutas na ang tungkol sa proposal. Siyang Nasian at ang mga kasama niya ang may pakana. Inilipat ko na sila sa cleaning department. Malaki ang pride ni Esen Hiray. Para sa kanya, ang paglilipat ng department ay kahihiyan. Ang tagal na niya sa kumpanya, ginawa mo ito. Hindi ba't sobra na? Sobra. Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi kita tinulungan na mag-testify, ano ang kahihinatnan mo? Mahuhulog ka sa bitag nila at mapapaalis sa kumpanya. Sa tingin mo hindi sila sobra. Pasensya na. Medyo harsh ba ang tono ko kanina? Pasensya na. Ayoko lang kasi na maapi ka. Walang hiya ka. Akala mo pagtatago mo, hindi kita mahahanap? Tara na. Dadalhin kita sa hotel para magpahinga. Salamat, Jiggy Say. Zeno ka? Ano ba yang kakatwang ginagawa mo? Ako, hinahanap ko ang anak ko. Anak. Yung Lasengirong I'm pala tu? Hindi pa kami naghahanap sa'yo. Ikaw pa ang nagpakita dito, TSK. Yung kasama ng anak ko. Boss mo yon, di ba? Nagde-date kayo ng anak ko. Dapat may konting abot din, hindi naman kalakihan, 5 milyon lang. Heto, ibibigay ko sa'yo. Tama na. Sa susunod na makita kitang ginugulo SISHO 99, hindi mo na kailangan ng mga binti mo. Tara na. Ms. Wanyu, Kumusta po? May kailangan po ba kayo? tingnan mo kung sino ako, Gaga. Tay, bakit ka nandito?
Bitawan mo ako. Tatlong araw, siyang nag-isa sa kong nagugutom. Araw-araw hinahabol ng mga nagpapautang. Ikaf, ibinibenta mo ang sarili mo para sa magandang presyo. Nakatira sa magandang hotel. Nakalimutan mo na ba ako? Sabi ko na, sahod ko na, ibibigay ko ang pera sa'yo. Wala akong pakialam. Gusto ko ng pera ngayon. Wala akong pera ngayon, kapag meron na, ibibigay ko. Anong ginagawa mo? Ibigay mo ang bag ko. Wala akong pera. Ikaw, Black card engaging to bank. Haha. hindi akin yan, ibalik mo. Gusto mong tagpia akong lokohin? Kahapong nakita ka o. Kasama mo ang sugar daddy mo. Hindi niya kailangan ang perang to. Ito rin ang card na binigay niya sa'yo. Di ba? Sino? Jan? Ang nangyari ngayon, mas mabuting manahimik ka. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nga pala LUYE, kanina may nagpakilalang. MANISHO nanay. Palaging nagpapalipas-lipas sa paligid. Tatay ni Raywahi, Oo. alamin mo kung saan siya pupunta. Tingnan natin ang balak niya. Si. Wala ba si SHAO nanay? LUYE, naiintindihan ko. Mahalaga ang bawat sandali ng gabi. Magpahinga kayong maayos ni SAA Nainay. Una na ako, pare. Lumabas ka na, wala na sila. Naistorbo ko ba ang pahinga mo? Hindi. Lanan. Ako. Yun nga. Isang kama lang dito. Hindi ko alam kung saan ako matutulog. Ako. Sa sofa na lang ako. Hindi sapat yon, di ba? Seryoso ka ba? Pabayaan mo akong maging abala sa buong araw at matulog sa sofa. Mukhang hindi alam ng mga tao sa administrative department na maghihiwalay tayo ng tulugan. Kaya ngayong gabi, wala akong magagawa kundi pagsamahin tayo sa isang kama. Ikaw, maghilamos ka na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagpapaalala mo sa akin na maligo? Huwag mo nang intindihin. Maliligo na ako. Hindi ka makatulog. Tulog na ako. Good night. Ano ba ang kinakabahan ko? Talagang bata pa. Magandang umaga. Pasensya na, kagabi. Ano ba ang ginawa ko sa kanya? Hindi ba't nababagot ka sa hotel? May party mamayang gabi, gusto mo bang sumama sa akin? Dumating na si LUYE. Halika. Si LUYE sa ganitong okasyon. Hindi kailanman nagdadala ng babae. Bakit ngayon may kasamang bata? Nga, hindi ba't may tsismis na hindi interesado si LUYE sa babae? Anong nangyayari? Hindi ba't lalaki mo si LUYE? Bakit ngayon may ibang babae siyang kasama sa party? Siting siya sa party, hindi kailanman nagdadala ng babae. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro, isang bata, mukhang high school pa lang. BLNYU, sa loob ng maraming taon, ginawa mo ang lahat. Hindi ba't lahat ay para kay LUYE? Hindi ka ba magiging masaya kung may mas bata na ang mauuna sa'yo? Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Ay pasensya na.
Ano ba ang gusto ninyong gawin? Ikaw ang bata na kasama ni LUY. Hindi ko inakala na ganyan ang gusto ni LUY. Walang pakialam sa mayayaman, pero ngayon, may kasamang bata sa party. Bata ka pa lang, hindi ka na natuto, gusto mo lang sumama sa mayayaman. Tingnan mo nga kung karapat-dapat ka. Ano ba ang silbi ng magandang damit? Manok pa rin ang manok. Hindi kailanman magiging Phoenix. Aalis na ako. Ang yabang mo. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Sinyi, ikaw ang anak ng pamilya Zhao. Hindi ka ba magiging masaya kung may mas mahirap na bata ang manloloko sa'yo? Huwag mong isipin na dahil binigyan ka ng mukha ni LUYE. Totoo na. Ikaw na ang importante. Kanina pa ako humihingi ng tawad sa iyo. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Pasensya na. Hindi ko kaya. Nasaan si Kainay? Nasa CASISHO99. Ang lakas ng loob mong basahin ako, ha? Lu YE. Ayos ka lang? Sila ang may problema. Ang galing mo. Lu YE. Tingnan mo, binasa niya ang bestida ko. Ito. 50,000 pesos ito. Ito, 500,000. Nawala na ang galit mo. Basahin mo ako ulit, subukan mo. Lu YL. Ano ang ibig mong sabihin? Lu YL. Ano ang ibig mong sabihin? Pwede mo pa akong basahin ulit. Siyempre, Lu YL. Ikaf. MS Zhao, tinanggap mo ang 500,000 ni LUYE. LUYE, ang aming pamilya Zhao sa Beijing, ay kilalang pamilya. Sigurado ka bang makikipag-away ka sa amin dahil sa babaeng ito? Tumigil ka, suwail na anak. Lu YE. ang galing mong magpalaki ng anak, humamon pa sa taong akin. Paumanhin, Lu YE. Spoilet masyado Zixinyi, Boss Zhao. ZMS. When ay taong minamahal at iningatan ni LUYE. Isang spoiled lang, ang katapat para mapatawad. Meng SAA, huwag kang mag-alala pag-uwi. Paparusahan ka Uzia. Dalhin ko siya sa inyo. Humingi ng tawad kay LUYE. Huwag na lang, wala naman nasaktan sa akin. Bilisan natin. Saan mo gusto pumunta? Samahan kita. Palang pala, walang mga bituin sa lungsod sa gabi. Namimiss ko ang dati. Wala namang dapat miss-in. Alam mo, hindi maganda ang buhay ko noon. Lagi akong nag-iisip kung paano kumita para sa gamot ni Mama. 20 sentimo ang bote at ang karton. Ay piso bawat kilo. Pagkatapos ng alas negatibo 6 ng gabi, may libreng gulay sa palengke. Pero nang makilala kita, nag-iba ang mundo ko. Lalong umunlad. Salamat sa pagpapagamot sa nanay ko. At sa pagdadala sa akin para makakita ng mundo. Sa tingin mo, baog ako. Bakit mo nasabi yon? Espesyal ka sa puso ko. Gusto mo pa bang manatili dito at hanginan? Alaynan, Baba na ako at kukuha ng damit para sa'yo, baka kalamigin. William Lai. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makontak sa ngayon. Ipagbigay alam sa lahat. Sa anumang paraan. Hanapin ang kinaroroonan ni Ayen na inay. Bilisan. Suriin ang bawat labasan. Tingnan mabuti ang bawat frame sa monitoring room. Huwag palampasin ang anumang sulok. Opo. Sinusuri na ni LUYE ang lahat ng CCTV sa paligid. Malamang may balita na agad. Ziga, alam ka una. At tungo sa direksyon ng suburb si LUYE. May nakita silang kahina-hinalang sasakyan.
Alam mo, hindi maganda ang buhay ko dati. Pero nang makilala kita, nag-iba ang mundo. Naging mas malawak. Salamat sa pagpapagamot mo sa nanay ko. Sino ka? Anong gusto mo? Gising ka na rin. Mukhang bata KPA. Pero ang galing mong mangakit ng lalaki. Pinagbigyan ka pa ni LUYE ng espesyal na pabor. Gusto kong malaman, paano mo ba? Nasakop ang puso ni LUYE? May tao ba dito? May baliw dito, tulungan ninyo ako. Ilang taon ka na, ang babaw mo. Tingnan mo ang paligid. Parang may tabi ah? Akala mo ba naglalaro tayo? Marami na akong nakilalang babaeng katulad mo. Nagbuntis ng hindi kasal, tapos gusto pang ipasa kay LUYE. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Huwag mong pangarapin ang hindi para sa iyo. Wala akong ginawa, wala. LUYE, Ion SA Tracking. Nandito SISHGO99. Tara, Ngayon ka natakot? Hahaha, huwag kang matako. Gagawin kitang masaya. Tulong. Lumaban ka kay SHAO99? Gusto mong mamatay? LUYE, buti na lang nabutan natin. pasensya na, nahuli ako. LAYE. Sabihin mo, sino ang nagpahamak sa iyo? Para saktan si SHAO99? LUYE, ang nakita ka SHAO99. Paano ito haharapin? Papanawin siya. LUYE. LUYE, huwag kang mag-alala. Uminom ka na, matulog ng mahimbing. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Bakit nasugatan ang kamay mo? Wala yun. Yung mga nagkidnap sa akin, may nag-utos ba sa kanila? May pinaghihinalaan ka. 3 araw akong nagugutom. Araw-araw hinahabol ng mga nagpautang. Ikaf naman. Nagbenta ka ng sarili mo para sa magandang buhay. Nakatira pa sa magandang hotel. Nakalimutan mo na ba ako? Huwag kang mag-alala, nahuli na siya. Magbabayad siya. Sa kanyang ginawa. Esan, ingat ka rin. Engan. Ako na ang bahala dito, babalik ako agad. LUYE, na naman na. May nagutos kay Likian. Kahit na si SHAO99. Alam ko, Alam Montag, sino ba yung walang tako na yun? si Lee Elian. Saan ka pupunta? LUYE. Pupunta ako sa Zongshan para tapusin ang Zhu family. Si. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makonekta sa ngayon. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi sinasagot sa ngayon. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay dumating na ang presidente, presidente. Ting. Presidente. Hahanapin sana kita. Ano po ang kailangan ninyo, presidente? May pagbabago sa personnel ng kumpanya. Tanggalin si Julin, Director NG Planning Department. Bakit? Kung may tanong ka, kausapin mo ang legal department. 6 na taon ako sa Zhongshan. May kontribusyon ako sa paglago ng Zhongshan. Bakit ako tatanggalin? Zhu Zhongyan, talaga namang. Hindi ka natututo hanggat hindi ka nasusugatan. Narito ang dahilan kung bakit ka tatanggalin. Nagsumikap ka para sa Zhongshan dahil ang Zhao family ay umasenso dahil sa Lu family. At ang mga benepisyong nakuha ninyo sa pangalan ni LUYE, mas alam mo yan kaysa sa akin.
Narito ang ebidensya. Tingnan mo. ZAULIN, gusto mo bang sabihin ko ng paisa-isa? Ang lahat ng kabutihang ginawa mo? Tama na. Ting Chen, sa loob ng maraming taon ko sa Zhongchen, hindi lang para sa pamilya Zhao. Para lang sa iyo, sa tagal nating magkakilala. Sana kahit umalis ako, alalahanin mo pa rin ang samahan natin. Sandali. Ting Chen, alam ko na. Mula ngayon, ang pamilya Zhu at ang AEA ay titigil na sa lahat ng pakikipag-ugnayan. Nakbibiro KBA, ang pamilya Zhao at LUJIA. Napakalalim ng ugnayan, hindi basta mapuputol. Hey! Lu Ypsilon E, papalayazin ka una siya. Hindi ako alis. May sasabihin ako. Ano ang gusto mong sabihin? Bakit sa lahat ng taong ito, ang pagmamahal at pag-alay ko? Sa iyo at sa Zhongchen. Alam mong gusto kita, ngunit palagi kang malamig sa akin. Akala ko, kung magsisikap lang ako, balang araw ay magiging mainit din ang puso mo. Ngunit bakit nang dumating si Brian Wayu? Lahat ay nagbago. Kaya minamaliit mo siya sa trabaho at pinakidnap pa. Ako, si Ziyu Elian, may kakayahan, pamilya, at itsura. Si Brian Wayu ay isang batang walang karanasan. Ano ang meron siya? Bakit mo siya gusto? Si Lion, hindi ito dahilan para saktan mo siya. Ang Brian Wayu na iyong pinoprotektahan at inisip, ay nagdadalang tao na ng ibang lalaki. Kahit ayaw mo sa akin, hindi mo kailangan ng ganong babae. Tapos ka na ba? Tingchen, ikaw na LUY ing Jingzhou. Bakit mo kailangang magpalaki ng anak ng iba? Ang bata sa tiyan ni Ai Wei, akin yon. Imposible, kakilala nyo pa lang. Paano nangyari? 4 na buwan na ang nakalipas, nagkita kami sa ospital. Nasaan si Lu Ypsilon E? Nakita kong uminom siya. Ang alak na iyon, nilagyan ni Gaolei ng malakas na gamot. Hanapin siya. Hindi inaasahan ng gabing iyon. Naging daan para sa kanya at kay Brian Wayu. Kaya nung pinapawi ko siya, ipinagtanggol mo. At dinala mo pa siya sa business trip. Para akong tangang komedyante. Venue, akala Montag PA nanalo ka na. Buntis ka sa anak ni Ting Chen, pero walang pangalan. Isa ka lang instrumento ng pagsilang ng LUJIA. Ako ang bahala sa iyo at sa bata. Mula ngayon, sama ka na sa akin pabalik sa Rige. Tangang bata, asawa ka na ngayon ng anak ko sa LUJIA. Wala nang mas mahalaga pa sa iyo, tanggapin mo na. Hindi. Hindi. SHAO Nainay. Bata, kamusta ka na? Gumagaling ka na ba? Sabi ng doktor, dahil ito sa malaking pagbabago ng emosyon mo. Masakit ang tiyan, may nangyari ba? Kamusta si Ai Wei? May konting pagdurugo, pero mabuti naman at walang maluha, sabi ng doktor. Magpahinga lang sa bahay para mapangalagaan ang bata. CJ. Hindi muna ako pupunta sa opisina, sa bahay na lang ako para samahan ka, okay? Akala mo PA nanalo ka? Isa ka lang instrumento ng pagsilang ng LUJIA. Instrumento lang ng pagsilang. Nababahala ba siya sa akin o sa bata sa tiyan ko? Nandito na tayo sa bahay. Lu Ypsilon E, mukhang hindi maganda ang pakiramdam. Ni SHAO Nainay. La CB, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Hindi kahihiyan ang matakot sa sakit. Malaya ka, hindi dahil buntis ka sa anak ko. Ay pipigilan ko ang iniisip mo. Alam ko na buntis siya.
Pinayagan ko siyang pumasok sa kumpanya. Nabusog ka na ba sa galit? Subukan mong basain ako ulit. Dahil sa kalagayan ng aking katawan. Mahirapan akong magkaanak, kaya mahalaga sa akin ang bata sa tiyan mo. Mahalaga sa akin ang bata sa tiyan mo. Ma, nasaan si Kaibay? Ah, sabi ng bata masama daw ang pakiramdam niya. Gusto niyang magpahinga pa. Pinadalhan ko siya ng pagkain sa kanyang kwarto. Hala, nawawala si SHO Nainay. Ano ang nangyari? Nawawala si SHO Nainay. Ano ang nangyari? Dadalhan ko ng pagkain si SAA Nainay, pero wala siya sa kanyang kwarto. Hinanap ko sa buong ikalawang palapag. Wala si SHO Nainay. Tingnan natin agad. Bakit bigla na lang nawala? Buntis si SAA Nainay. Baka may nangyari sa kanya. Hindi naman siguro may nangyari. Hindi, ay, may. Ipahanap siya sa lahat ng tao. Lu YE, ano NG nangyari? Huwag na. Chin-Chen, payagan mo akong tawagin ka ng ganito, isang beses lang. Kapag nabasa mo na ang sulat na ito, wala na ako. Ang Ezigire na hindi sa akin, nakilala kita. Ito ang pinakamagandang sorpresa sa buhay ko. Ngunit nang mapagtanto kong masyado na akong nagiging makasarili. Alam kong kailangan na nating magpaalam. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin sa mga nakaraang araw. Huwag hanapin si Kiyad Faye. Umalis sa bahay ang batang to. Anak, ang ganda-ganda naman. Ano ba talaga ang nangyari? Kanina naman ayos lang. Ah, buntis si SAA Nainay, gabi na. Saan siya pupunta? Anak, Hahanapin ko si Kaibay, bahala ka sa bahay. aray. Ipadala mo sa akin ang dating tirahan ni Kaibay. At alamin kung saan siya maaaring pumunta. Lu YE, Gawin mo ang sinasabi ko. si Lu YE ito. Boss, magkano ito? 8 piso ang isa. Gusto mo? Ayos, sige. Ito. Salamat. Estudyante ka pa, di ba? Gabi na, umuwi ka na. Nahanap mo na ba si Nainay? LUYE, gusto kang makausap ng pamilya Zhao. Sabi nila handa silang magbayad. Pakiusap, huwag mo silang pausahan. Sabihin mo sa korte na lang sila makipagkita. Hello, nandito ba ang bahay ni Venue? Sino kayo? Bakit ninyo siya hinahanap? Kaibigan namin siya. Asawa ko siya. Hi of Navin, hi yan. Ipinagbili talaga niya si XIAYU para maging asawa ng iba. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Kayong mga mayayaman, wala kayong kwenta. Hoy, Xiao Yu. Huwag ka muna umuwi. Yung mga pinagkakautangan ng tatay mo. Hinahanap ka na. Alam ko na, salamat Sang. Sige. LUYE, nakasa ang pinto ng bahay ni SAA Nainay. Walang tao. Tinanong ko na ang mga kapitbahay. Walang nakakita kay SHO Nainay. Larry Billy, nasaan ka? Hello, okay, alam ka una. Lu YE,
May balita na kay SHAO Nainay. Baby, kasalanan ko, kinain ko ng basta. Buti na lang okay ka. Pero ano ang dapat kong gawin ngayon, Jeff Easy? Ano ba iniisip ko? Paano siya? Nurse, may nakita ba kayong babae na nagngangalang Vivian May? Ay, why? Hanggang kailan mo ako itatago? Bakit ka biglang pumunta sa ospital? May masakit ba sa'yo? Bakit mo ako hinanap? Dahil ba sa bata sa tiyan mo? Bakit ka biglang umalis? Alam mo ba? Pasensya na, alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sobrang greedy ko, ang dami kong gusto. Ano bang sinasabi mo? Hindi dapat kita nagustuhan, hindi dapat ako nagkaroon ng mga pangarap na to, pasensya na. Pagkapanganak ko, aalis na ako. Pero, pwede bang huwag mong alisin ang karapatan kong makita ang baby? Mamimiss ko talaga siya. Bakit mo naiisip na hindi mo dapat ako gusto? Bakit mo naiisip na palalayasin kita? Dahil sa kondisyon ng katawan ko, mahirap para sa akin magkaanak. Kaya ang bata sa tiyan mo, napakahalaga sa akin. Sinabi mo pagkapanganak ko. Pwede akong umalis sa DJ. Yung agreement ba ang sinasabi mo? Yun ay para protektahan ka, bata ka pa at baka matrap dahil sa bata. Hindi safe yun para sa'yo at alam mo ba? Ang legal na edad para magpakasal. Ang babae ay dapat 20 taong gulang pataas bago makapagpakasal. Hindi dahil ayaw ko. Hindi lang pinapayagan ng batas. Pero, hiwalay pa rin tayo ng tulugan. Gusto mong malaman bakit? Dahil buntis ka ngayon, hiwalay tayo ng kwarto. Para sa kaligtasan mo. Tulad ngayon, Sagutin mo ang tawag. hello, Nay, nakita na ang asawa ng anak mo. Mabuti naman at nakauwi na. SHAO Nainay. Hindi mo alam kung gaano ka inaalala ni Lola. Kahapon, hindi siya nakatulog magdamag. Ang dapat mong alalahanin ay si Ting Chen. Hinanap ka ni Ting Chen buong gabi. Nanay, Ikaw talaga ang pinaka-nag-alala sa bata. Ayaw mo pang aminin. Nung malaman ni Ting Chen na wala ka, nagpanik talaga siya. Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang siya nakita ng ganun ka-tense. Pasensya na po, Lola. Nag-alala kayo para sa akin. Okay lang, tapos na ang lahat. Mahirap talaga ang pagbubuntis para sa pamilya ng LUJIA. Kami ang nagkulang sa pag-intindi sa'yo. Hindi po, Lola. Sobra-sobra na ang kabutihan ninyo sa akin. Ako lang talaga ang nag-overthink. Nanay din ako, kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa pagkakataong ito, si LU Ting Chen ang may kasalanan. Bigyan mo siya ng pagkakataong magbayad sa pagkakamali niya. Sa susunod na buwan ay kanegatibo 20 kaarawan mo. Samantalahin natin ito para i-anunsyo ang iyong pagkakakilanlan. Ano sa palagay mo? Ito, Anak, panahon na para bigyan mo siya ng opisyal na katayuan. naiintindihan ko. May nangyari kay Lu YE. Lu YE. Ano ba talaga ang nangyari? Kaninang hapon, natagpuan ng reception ang liham na ito at ang mga litrato. Sinuri ang lahat ng CCTV malapit sa kumpanya. Pero walang nakitang kapaki-pakinabang. Malamang profesional ang gumawa. Kung nakakuha sila ng mga litratong ito, matagal na itong plano. Ang hirap ng ginawa nila. 30 milyon lang ang hiningi. Hindi ko alam kung kanino talaga sila target.
Gets KO na. Hihiwain ko ng prutas. Ang bait SIO ni Lu Yishao Nainay. Mag-usap muna kayo, lalabas muna ako. Teka. SAA na inay, naalala mo ba ang sarili mo? Huwayan. Mauna ka na, hahanapin kita pagkatapos ng usapan. Buntis siya, hindi na kailangang malaman ang ilang bagay. Ikaw mismo ang mag-imbestiga sa extortion letter. Gusto kong malaman. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Salamat SA effort, pare. Akala ko matagal mo pang ipapadala ang mga litrato. Kay Lu Tingchen. Pag nakuha ko ang pera, ibibigay ko agad ang 5 milyon mo. Haha, anong 5 milyon? 20 milyon ang usapan natin, par. Zinobe si Lu Tingchen? Siya ang pinakamapusok at desididong leader ng LUJIA sa Jingshao. Isinasapalaan ko ang buhay ko para tulungan ka. 20 milyon PA nga ay discount na yan SIO. 30 milyon lang, kukunin mo ang 20 milyon. Hindi ito tama. Hatchan na lang tayo, hindi na ako magdadagdag. Ito ang aming recording. Ayaw mo rin namang ibigay ko ito kay LU Tingchen. O kaya sa pulis, di ba? 20 milyon lang naman. May manugang ka naman na si Lu Tingchen. Hindi ba kahit magkano ang pera, makukuha mo? Sage, sundin natin ang sinasabi mo. Tandaan mong linlangin ang anak mo. Kapag hawak natin siya, hindi tayo matatakot na hindi magbigay si LU Tingchen. Bilisan Montag. Tingnan Montag. Ito ba? Hindi ba ito ang plano para sa iyong birthday party? Naghanap ako ng ilang kumpanya para magdisenyo. Bilisan mo, pumili ka ng gusto mo. Anak, may oras ka ba bukas? Magkita tayo sa isang lugar. Ano na naman ang gustong gawin niya? Maganda itong outdoor garden birthday party. Pagdating ng araw, punuin natin ito ng mga bulaklak. Romantiko at masaya. Ano sa tingin mo, anak? Okay lang. Maganda rin itong romantic castle them park, pati ito. Kung gusto mo, pagkatapos ng birthday party, pwede kang manatili kasama ni Tingchen. Si Lola. Maganda naman lahat, gusto ko rin. Ikaw na ang bahala. Medyo pagod na ako, mauuna na ako. Sige, pahinga ka muna. LANYI, samahan mo si SAA Nainay pabalik sa kwarto. Parang may problema ang anak. Ikaw ba ang may kasalanan? LUYE, nalaman na namin ang lahat. Noong gabing nasa party kayo sa South City, nakita ni Vin ay SHO Nainay. Kinuha niya ang black card mo kay SAA Nainay. Tapos tumahimik muna siya. Hanggang sa makatanggap ang grupo natin ng mga sula at litrato. At nalaman namin na si Blien AAI ang nasa likod nito. Ang mga nagkidnap sa akin. May nag-utos ba sa kanila? May pinaghihinalaan ka. Si Vin Hai. Ulit-ulit niya sinubukang ipagpili si SAA Nainay. Kung hindi dahil sa iyo noong nasa ospital. Hindi pa alam ni SHO Nainay kung anong mga pangyayari ang kanyang haharapin. Pero pagkatapos lumipat ni SAA Nainay sa bahay ng LU, at ulit na pinakakitaan ni Blien AAI si SAA Nainay. Hindi niya ba nabanggit sa iyo? Ay, naging tangga si SHO Nainay. Na-blackmail siya ng kanyang amang walang hiya. Pwede naman niyang sabihin sa iyo. Pero pinili niyang tiisin ang lahat ng mag-isa. Ang hirap para sa kanya. Ay, nasaan na ngayon si Gainle? Lu YE, ano ibig sabihin nito? Hindi ka o maintindihan. Gisingin ang kanyang utak. Ay, huwag-huwang. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Kasalanan lahat ng patay na babaeng si Blien YU. Aray. Ang suntok na ito ay para sa pagbebenta mo ng iyong anak, hindi ka dapat maging ama. Ang suntok na ito ay para sa pagpapabaya mo sa iyong asawa, hindi ka dapat maging asawa. Ay, Ang suntok na ito. Kayong dalawa, naglakas loob kayong hawakan ng aking hangganan. At saktan si Ai Bai. Sabihin nyo, paano nyo gustong mamatay?
Lu Y, nakamali lang kami sandali, nakamali lang. Patawarin mo na kami. Tingchen, ano ginagawa mo? Oras na ng hapunan. Kailan ka ba uwi? Uwi na ako mamaya, pagkatapos ng trabaho, sasamahan kita sa bahay. Lu Y, kapag naman. Ako naman ang MA ni Xiaoyu. Kadugo ka Uzia. Kung mamatay ako, malulungkot si XIAYU. Lu Y, tumulong lang naman ako. Hindi ko sinaktan ng misis. Kahabagan mo ako. Kung dahil tayo sa una, akala nyo ba mabubuhay pa kayo hanggang ngayon? Lu Y, ano gagawin mo sa dalawang taong ito? Huvak Lu Y. Zia, siya ang nag-blackmail sa akin ng malaki. Lahat ng ideya ay galing sa kanya. Mat andang gago. Ikaw ang unang lumapit sa amin. Itapon sila palabas ng Jingzhou. At huwag nang makabalik kailanman. Sage, dalhin nyo na. Kumain ka muna, huwag mo nang hintayin ang bastos na yon. Pag uwi niya, LNYI, lutuan mo na lang siya mamaya, hindi siya magugutom. Maghintay ka pa ng konti. Umuwi ka na. Umupo ka na, sabi ng bata, hihintayin kanyang kumain. Mukhang gutom na siya ngayon. Sabi mo babalik ka pagkatapos ng trabaho. Akala ko sandali lang. Kain muna tayo, may sasabihin ako sa'yo mamaya. Kanina mo pa sinasabi na may sasabihin ka. Ano iyon? Lahibay, kanina gabi. Nakipagkita ako sa isang tao. Ayokong magtago sa'yo, nakipagkita ako. Sa kanya. Pumunta siya sa'yo. Humingi ba siya ng pera sa'yo? Huwag mo siyang bigyan. Alam mo ba, Lahibay, makinig ka sa akin. Ako ang unang pumunta sa kanya. Ang mga banda ni Nabibigla at Xianjiang. Alam ko na lahat. Huwag kang mag-alala, hindi na sila. Muling lilitaw sa buhay mo. Hindi ka na matatakot. Nasaktan ka. May iba ka pa bang nasaktan? Lahibay, okay lang ako. Sinuntok ko siya ng 2 beses. Salamat, ang bait niyo sa akin. Ayoko talagang maging pabigat sa inyo. Kulang pa ako, pero sisikapin kong ipakita sa'yo. Nakarapat dapat akong pagkatiwalaan. Na pala, sa birthday mo sa susunod na araw. May sorpresa ako para sa'yo. Tingchen, tara na. Nasaan ang lola at iba pa? Bakit mo ako tinitingnan? May something ba? Maligayang kaarawan, Yunrialu. Anong Inreflu? Elrealu, iabot mo ang kamay mo. Ano ba yan? Magpakasal. Kasal na agad? Masaya ka ba? 20th birthday mo ngayon, binigyan ka ng nanay mo ng buong amusement park para sa party mo. Naghihintay na lahat. Punta na tayo ngayon. Kamusta? MS. When, nagising na ang ina mo. Gising na si mama? Ang saya naman.